Ang pagpapatuloy ng kwento ng dalawang lalaki na pinagtagpo ng pandemic. Narito po ang part 3, the finale, ng Miko, the online teacher, at Sir Montenegro, ang napakabogli na sundalo sa checkpoint. Hi, Kuya Star Buzzer. Sa pangalawang beses ng aming jugjugan ni Sir Montenegro ay nakaramdam ako ng sakit sa aking lagusan at pamamanhid ng aking mga balakang. Ito marahil ay sanhi ng marahas na pagpasok ng sundalo sa akin at pagpalo sa aking mga balakang at likuran. Tuwing ginagamit ako ng sundalo ay pinapalo ako gamit ang kanyang belt. Minsan ay sinasaktan niya ako, bagay na hindi niya magawa sa kanyang asawa. At ako, bilang kanyang prinsesa, ay hinahayaan ko na lamang siya sa kanyang nais, sapagkat ayaw kong magalit ang sundalo sa akin. Dahil pag nangyari yon, ay mawawalan ako ng kembot. Sa harap ng checkpoint ay may munting gubat na nagsisilbing watershed na nagsusupply ng tubig sa mga karatig barangay. Doon ako niyaya ng sundalo na mag-nature trip kasama ang kanyang kabaro na isa ding sundalo. Nang mga panahong iyon ng pandemic ay wala masyadong nagruronda sa gabi na kapwa nila sundalo. Kaya malakas ang kanilang loob na iwan pansamantala ang checkpoint. Sa munting gubat na iyon ay walang ibang saksi ng aming ginagawa maliban sa mga puno at halaman, kasama na din ang buwan. Ang kabaro ni Sir Montenegro ay tawagin na lang natin sa pangalang Marco. Malaki din ang pangangatawan nito at mukha ding Dax. At di nga ako nagkamali, Kuya Star Buzzer, dahil pagpasok pa lang namin sa munting gubat ay pinadama agad nito ang kanyang harapan. Hindi na ako nagulat sa kanyang inasal dahil kagaya ni Sir Montenegro ay lagi din itong uhaw sa pagmamahal sapagkat minsan lang sa isang linggo kung sila ay umuwi sa kanilang pamilya. At yun na nga, Kuya Star Buzzer, nagsamgyupsal kaming tatlo sa loob ng munting gubat. Iba't ibang anggulo ang aming ginawa at sa liit ko na 5 feet 5 inches ay kayang-kaya akong buhatin ng dalawa. Sa loob ng isang oras ay nagawa ko na namang magpakaalipin at sumunod sa nais ipagawa sa akin ng dalawang makisig na sundalo. Natapos ang aming eksena ng mahigit 1 oras at sa aming pagbalik sa checkpoint ay ramdam naming tatlo ang pagod. Kaya sabay na kaming natulog hanggang umaga. Naulit pa ng 3 beses ang aming sikretong ginagawa sa gubat. Ngunit ako na mismo ang tumigil sa aking
kagagahan. Ramdam ko na lumuwang ng husto ang aking lagusan. Kaya natakot ako na balang araw ay walang magseseryoso sa akin. Siyempre, umaasa pa din ako na may manliligaw at seseryoso sa akin bilang ako at hindi bilang isang alipin. Ako na mismo, Kuya Starbuzzer, ang lumayo kay Sir Montenegro at sa kabaro nito. Hindi na ako naglalakad pa uwi at tinitiis ko na hintayin ang aming service van pauwi sa bahay. At dun nga natapos ang aking di malilimutang karanasan sa piling ng dalawang sundalo. Wala din kaming koneksyon dahil nung mga panahon na gumagawa kami ng milagro ay hindi namin napag-usapan o nagpalitan ng contact numbers at social media accounts. Fast forward 2025. Tapos na ang pandemic. Nag-resign na din ako sa aking trabaho at kasalukuyang nag-a-apply sa ibang kumpanya. Yan po ang aking di malilimutang karanasan sa piling ng dakong sundalo at sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat, Kuya Starbuzzers, at more views to your channel. Nagmamahal, Miko. Isang malaking pasasalamat sa ating letter sender mula sa lungsod ng Baguio. Naway makahanap ka ng trabaho at lalaking magseseryoso sa iyo. Sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento ay maaari po kayong mag-send ng email sa ating Gmail account. Yan muna for now, ka-Starbuzzers, at magandang gabi.